Magandang araw po at dito naman po tayo sa Huntahan ng Bayan TV. Pag-usapan po natin itong naging epekto o naging resulta noong naging announcement ni Vice President Sara Duterte na tatlo sa mga Duterte ang nagnanais tumakbo sa Senado. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Congressman Pulong ng Davao City ay gustong maging senador, at yung kanyang nakababatang kapatid na si Sebastian o Baste ay nagnanais din namang tumakbong senador at nagpaplano rin daw na tumakbo ng pagkapangulo sa darating na 2028. So yan po ay inanunsyo ni Pipi Sara pagkatapos na siya ay mag-resign sa DepEd at saka sa NTF-ELCAC. At dahil po dyan, medyo nagulo yung buhay o yung isip at mga plano ng mga politiko na ayaw sa mga Duterte. At ito nga po, itong makikita nyong mga larawan, ito daw yung line-up ng mga kandidatong senador sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Isa-isahin po natin. Yung nasa unahan, si Tito Soto. Kamakailan po napabalita kasing nakipag-alyansa na yung kanyang grupo sa grupo ni Marcos. So hindi po katakataka na itong si Tito Soto ay sumama na rin kay Marcos. Tapos ito pong si Senator Manny Pacquiao, sumama na rin po siya kay Bongbong Marcos. Nasundan po ni Mr. Lacson at nandun na rin siya sa grupo ni Marcos. Then si Pia Cayetano. At tapos po itong sumunod sa kanya si Lito Lapid. Ito naman pong si Lito Lapid ay hindi katakataka na sumama sa grupong Marcos, kasi sa totoo lang ito ay palipat-lipat din naman ng partido at parang kung saan siya may makukuha doon sa sumasama. At ito pong si Camille Villar. Ito po yung isa sa mga anak ni Senator Manny Villar at ni Senator Cynthia Villar. So, sa takbo po ng sitwasyon, alam na po natin na ang mga Villar ay nasa panig na rin ng mga Marcos. So, doon na rin sila pupunta. Ang medyo nakakagulat dito itong si Francis Tolentino. At ito po kasi ay kilala, nakaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ngayon ay sinasabi na kasama na sa listahan ng mga kandidato ng pagkasenador sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Dito po, kung talagang ito ay totoo, makikita na po natin kung ano ang klase ng prinsipyo meron din ang tao na ito. At hindi na po nakakapagtaka kasi sa mga araw na nagdaan naging tahimik siya at parang naging kumbaga sa hangin ay palipad-lipad na lang. At ito naman pong si Jaime Marcos ay lalong hindi ito nakakapagtaka kasi unang-una hindi lang po sa pangalan siya itinuturing na Marcos, pati po sa dugo Marcos din siya. At hindi imposible at siguro na mangyayari na kakampi at kakampiyan sa kanyang kapatid. So kumbaga man nagpapakita siya ng simpatya sa mga Duterte, pero mas malamang po sigurado doon sa kanyang kamag-anak. So kung yan po ay totoong sila ni Tolentino at saka si Jaime Marcos ay naka-line up dyan, so alam na po natin ang sitwasyon.
At ito pang isa, itong si Benhar Abalos. Ito naman po ay kilalang tuta ni Bongbong Marcos. Kung inyo pong matatandaan, doon sa nagkawindang-windang na haul ng malaking droga na sinasabi nila ay pinakamalaki. Magkaunda utal-utal din ito sa pagpaliwanag kung anong nangyari at kung paano niya idepensa si Bongbong Marcos. Ito naman pong si Erwin Tulfo, ito po ay congressman sa ngayon ng ACT-CIS at kilala rin naman po natin na tagasunod ito ni Mr. Romualdez. So nasundan po yan ni Bong Revilla. At ito pa po ang isa, hindi na rin ito nakapagtataka kasi talaga namang kaalyado ito ng mga Marcos. So ito po yung naging epekto nung announcement ni Sara Duterte na yung tatlong Duterte ay tatakbo sa Senado. Ang lumalabas ngayon, nagkanya-kanyang pwestuhan na itong mga kandidato, kung kani-kaninong partido sila sasama at kung sino ang kanilang kakampihan. So sa ngayon po, makikita na natin itong mga datihan ng mukha at na kung tutuusin ano ba ang nabago nila sa kalagayan ng Pilipinas. At yung mukhang mga bago, kagaya nitong si Camille Villar at saka itong si Benhar Abalos, ngayon lang naman siguro ito kakandidato ng pagkasenador, at itong si Erwin Tulfo. Ang magiging guideline na lang siguro ng mga Pilipino rito, sa ngayon na sila ay nanunungkulan, ano ba yung nagawa nila para paayusin yung bansa? Ano ba yung naging partisipasyon nila para itaguyod yung pangangailangan ng mga Pilipino? At yung mga issue na may kinalaman sa mga malalaking korupsyon sa gobyerno, ano ba ang kanilang ginawa? Unang-una po, yung problema sa PCSO na kabulgar-bulgara na, pero uwi na lang sa katahimikan. At ito pong mga senator ngayon o dating senator na naka-line up ngayon dito, ano po ba ang kanilang naging rekomendasyon? Ano ba ang kanilang ginawa? At ito pong si Mr. Lito Lapid na ngayon ay nakasalang sa iskandalo naman ng Pogo sa Pampanga. Ano ba ang kanyang ginawa? So, dito pa lang po makikita na natin kung paano sila nagkakagulo. Samantalang sa ibang parte, si dating Senador Laila de Lima, ang sinasabi niya, yung pagkandidato ng mga Duterte o ng tatlong Duterte sa Senado ay parang kabastusan na parang binabastos na raw ang konstitusyon kasi pamilya na. Pero para pong hindi tumingin si de Lima sa ibang pamilya na nakaupo. Kung tutuusin itong Marcos, halos naman yata ng pamilya niya ay involved sa politika, mula sa tatay, kay Bongbong, sa kapatid, sa anak. So ano po ang pinagkaiba? At yung isa namang representative ng Makabayan Black na si Franz Castro, nakakahiya daw na ang tatlong Duterte ay tumakbo sa Senado. At ang kanya pong nakitang solusyon, siya raw po ay kakandidato ring senador para mapigilan ang mga Duterte. At meron pa pong isang humihirit, si Risa Ontiveros. Ang sinasabi po niya ay ginugulo raw ng mga Duterte ang utak ng mga politiko. Sa totoo lang, sa nakikita natin, mukha talagang nagugulo sila at hindi nila malaman ngayon kung saang partido sila kakampi o
kung saang partido sila sasapi para mapigilan ang pamamayagpag ng mga Duterte sa Senado. At sa totoo lang, isang napakalaking hamon ito sa kanila ngayon kasi alam naman nating lahat o alam nilang siguro ito na kung sakasakali nga at makakaupo sa Senado ang tatlong Duterte, mababago talaga ang sitwasyon ng politika. Mababago ang sitwasyon ng sistema sa gobyerno, sigurado po yan. Yung mga namamayagpag dyan sa korupsyon, malamang may kalalagyan. So, yan po yung isa sa epekto sa ngayon, pero basta sa mga susunod na araw, makikita pa po natin dyan kung sino talaga ang mga parang paro-paro, nalipat ng lipat. At kung totoo talaga na itong mga tao na ito ay nasa grupo ni Marcos, tingnan po natin hanggang sa dumating yung midterm election kung saang partido talaga sila lulokso. So, paki-like and subscribe na lamang po muli at maraming salamat po.